So ito mga tol, papunta tayo ngayon kila Coach Team. So na-invite tayo ni Coach Team na sumalang dun sa program niya. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pagdating sa studio ni Coach Team, kwentuhan lang saglit. Tapos sinimulan na ang first session. May binigay sa akin na form si Coach para sagutan. Personal details, tapos health declaration, mga goals, preferred schedule, yan, mga ganyan. Ito yung magiging reference para sa program o structured training. Pagkatapos niya na introduction naman ng Virtuous Cycle Philippines at indoor cycling. Shinare din ni Coach yung mga services na ino-offer ng Virtuous Cycle tulad nga ng indoor cycling, fitness assessment, FTP o Functional Threshold Power, Bike Fit for Road, Gravel or MTB, at syempre, yung one-on-one coaching. Pinaliwanag din ni Coach ang papel ng tinatawag na zone sa training at kung bakit mahalaga na i-monitor ang heart rate. At marami pang iba. Pagkatapos ng lecture, kinuha naman ni Coach ang timbang ko, height at insim bilang bahagi na rin ng initial assessment. Dito medyo na-excite na rin ako kasi first time ko lang makakagamit ng smart bike trainer. Stationary bike lang kasi sa gym ang experience ko. Bago nga sumampa, chinek muna ni Coach ang cleats ko at tinanong kung paano ko pinuposisyon ng bala. Gamit naman ng sukat ng insim, adjust naman ni Coach ang seat post height para swakto sa akin. Pinasuot niya rin ako ng heart rate monitor para mas maraming data. Tapos eto, gawa lang ng account. Tapos ayun, tinesting ko na. Ayos din naman, nakakapanibago lang sa una lalo at road bike itong gamit ko. Warm up lang muna pero dito pa lang ay napansin na ni Coach na mabagal ang cadence ko. Pagkatapos ng warm up, sumampa ulit ako sa bike para naman masukat ang FTP ko. Every minute nagbabago yung kailangan kong i-maintain na power. Ayos din pala tong smart trainer. Totoo nga magandang investment. Malaking bagay na may nakikita kang mga numbers as basis. Pagkatapos nga ng ramp test ay nakita ko na ang FTP ko. 134 watts ang average power na kaya kong i-sustain straight in an hour. Yan ang sabi. Kung ikukumpara to kunwari sa mga pro, abay talagang napakababa. Parang 300 plus ata yung average ng mga pro. Tapos yun, sabi ni Coach, eto rin ang magiging basihan ng training bukod dun sa heart rate. Sobrang dami ko natutunan kahit first session pa lang. Tingnan natin kung ano ang magiging itsura ng structured training ko na gagawin ni Coach. Na syempre, ibabagay niya sa schedule at lifestyle ko. So yun, abangan natin. Let's go. Coach, sa first session natin, ano bang na-observe mo tapos ano bang plano? So, syempre, gagawa muna kita ng structured na training plan na pwede mong sundan. Tapos, siguro, yung pedaling technique, i-improve natin muna yan. Yun yung pinaka-basic muna. Bago tayo mag-interval session, mga ganun, zone 2 training. Yun, pedaling. So, merong may mga exercises or may mga workouts either online or sa bike mo na pwede mong gawin para ma-improve yung cadence mo lalo na. Yung cadence mo kasi napansin ko, medyo masher ka. So, taas ang baba nung cadence mo, yung average cadence mo. So, medyo unti-unting patataasin natin yon para hindi ka nagre-rely sa muscle mo, muscle endurance mo. Kailangan kasi combined yung aerobic endurance and yung muscular endurance mo. So, yun, dun tayo mag-start. Ayun, thank you, Yun. Coach. Nice.